at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon,
sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 80 at Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang oras. 10:12 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH. Hanapin ko. Makibalita, makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa programa Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Tita Morley naman. Makakasama ba natin si Tito Louie ngayong gabi na ito? Hindi. Kasi, nakikiramay po kami, of course, sa pamilya na iwan ng brother-in-law ni Tito Louie, of course, Tito Louie rin, dahil pumano na nga po doon sa San Francisco, California. At kaya tuloy, wala siya ngayon, mga hopefully ay makakasama na natin siya by siguro. Wednesday siguro. Sana hopefully sa Wednesday. And condolence Tito Louie. Condolences Tito Louie. Sana nga malagpasan natin itong mga ganito, mga pinagdadaanan natin, di ho ba? Well, sana sa Wednesday ay makasama na natin si Tito Louie. Pero marami tayong pag-uusapan ngayon. Pero batiin muna natin, Gorgie, saglit si Tita Vicky Villanueva Tensuka na agad-agad na sa ating YouTube at of course sa Facebook. Ang aking kumari na maganda, si Gina Nadala Castillo. At nariyan din siyempre ang aking kumpare na si Roy Iambao. Si JM Datu binabati natin. Si Doc Ferds Ortiz binabati natin. And of course, si Ogie Narvaez Rodriguez. Si Ogie ba nandyan na? Sipag-sipag pa naman ni Ogie, di ba? At syempre, Gorgie, bago tayo magtuloy-tuloy, ang ating mga mabubutit, mababait na nanay. Of course, si Mami Sherry Ramirez. Yes. Nakakamiss naman si Mami Sherry. Mami Sherry, I love you so much. Hindi natin siya nakasama sa Kaya nakaka namin makikita at makakausap muli at personal na makakachika. Idol ko ay Siyempre, nariyan din si Joyce Ramirez, si Gorgie. Yes, Miss Joyce. At huwag natin kalimutan, nandiyan si Nanay Norma Karingal. At siyempre pa si Nanay Linda Asonsa. Kipag-away, ay, JM Datu.
Buhay na Mariona Francis Gomez. movie fans Siyempre, Tita Vicky Villanueva Batasuka. I love you so much. Huwag na huwag Eto na. pangarap natin. Meron tayo, Gorging, kasama ngayon. Yes. Oo, may kasama tayo ngayon. Oo, sana kalmado na siya ngayon. Kaya nung nabasa ko yung post niya, tinawagan ko agad siya. Okay. Oo, tapos nung malaman kong sabi niya, sorry Morley, nasa theater ako, nasa loob ako ng teatro. Kaya hindi kita agad natawagan. Kaya pahuli na nung kami ay nagkaroon ng chance mag-usap kagabi. Ayun. Okay. Palabas pa rin naman hanggang ngayon itong pelikulang Graduation Day. Sorry, hindi ko lang kasi napanood pa. Wala lang talaga akong... Di ba last week lang ako nakalabas ng hospital dito Morley. So, binabawasan ko yung mga ano ko. Natapos mo yung pelikula. Natapos ko siya. Natapos mo ba talaga? Natapos ko talaga. Sabi mo, umalis ka. Hindi, agad. natapos ko yun kasi Saturday yan, Gorgie. Nung Saturday. Oo, Okay. ipalabas siya na ako ay day off. Day off po. Okay. Di ba sa Saturday, magsasama uli din tayo? Pupunta tayo sa Saturday. Wala, ayaw na kitang kasama. Oo. Nahanap ko dito yung trailer eh. Wala pa, hindi mo pa na-send. Dapat isend mo na yung trailer na yan. Pero alam mo, Gorgie, ando doon marami nating mga kaibigan sa showbiz. Okay. At napanood ko yung pelikulang ito, yung The Graduation. Ako ay umiyak talaga. Napaiyak ako. Naiyak ako. Sabi ko nga dito sa bida na to, na hindi pa natin napapakilala, may kasalanan ka. Kasi kapag umiiyak ako, di ba namamaga ang mata ko? O namaga yung mata ko kaya iiyak. Parang fest mo na rin. Parang magang-maga fest mo, gano'n. Yung panga mo, gano'n. Hindi sinabi mo kanina, pumayat na ako Binabawi ko na. Hindi binabawi ko. Hindi sabi ko Anyway, palabas pa rin po naman ngayon sa mga sinihan ang pelikulang Graduation Day na pinagbibidahan ni Jeric Gonzalez. Na si Jeric talaga isa sa mga kapuso stars na talagang gusto kong suportahan. At napakabait niya noon. Kumbaga parang hindi siya yung klaseng ibang artista na porke sumisikat, deadman niya yung mga reporter. Siya yung klase na akbayan ka o tito, thank you. Tamang-tama pa naman, di ba? Mag-graduation ng ang mga eskwelahan, di ba? Karamihan nag-graduate na ngayon. Nagsimula ng mag-graduation. Okay, sana itong pelikulang ito. Pero, nakita ko rin sa Facebook, nag-emote ang direktor. Ako rin, kaya nga napatawag ako. Ang in-emote po niya, parang may isang reporter. Isang critic, di ba? Nagkritik-kritikan. Nagsulat, nang hindi kagandaan. Na kinasakit ng loob nung aktor na to. Ako rin naman, guilty ako doon. Teka muna, guilty ako doon. Blind item ko. Blind item akala ko si Goldwyn ang sila tinutukoy mo. Bukod doon. Yung reporter, tapos alam mo ba ang kwento doon? Hindi, kasi ako nakibalita lang ako. Nung makita niya yung reporter, ang bait nung aktor. Talagang pinuntahan po niya yung reporter. Ibato ko kaya sa iyo itong baso. Hindi, kasi nga ganito. Nakibalita lang. Wag na mag-blind item. Ako na, mag-guilty na ako doon. Hindi kasi naman, ang bait pa naman ng producer nito. Pasensya na po, engineer. Hindi kasi, irita lang ako doon sa line producer mo. Bakit? Wala. Hindi, okay lang yon. Ganun lang naman kami lagi ni Dennis. Pero hindi kasi nakikibalita ako sa mga nakapanood, sabi daw medyo na-hurt daw sa akin si engineer kasi nga sinulat ko na nakatulog yung ibang mga kahit naman pelikula nga ni Love Diaz tinutulugan, di ba? Ang totoo nito, hindi ko na lang babanggitin yung mga reporter. Nagtalo kami pa diyan, Gorgie. Oo, ikaw alam mo may sabi, di ba? Sabi ko kay Jerry, bakit sa akin siya sumambang loob, ba't hindi yung mga inimbita na natutulog sa pelikula? Sabi ko, siguro dalawang reporter yun, nagtalo kami. Sabi na, itong pelikulang to, Sabi ko, hindi maganda naman. Hindi, kanya-kanya namang pananaw yan. Sabi ko kasi kanya-kanya tayong standard. Kanya-kanya naman tayo. Which, naintindihan naman ng lahat yan. Pero, bago tayo magtsikahan, kasi baka mamaya hindi na siya makapasok, tayo yung kwentuhan. Welcome na po natin ang actor, director, and of course siya ang nagdidirect ng pelikulang Graduation Day. Dati itong sexy actor. Actor na nga, nilagyan mo pa ng sexy. Pero, sa lahat ng sexy actor, siya yung
teacher, siya yung professor. Siya ang edukado. Oo, edukado. Diba? Oo, may tawag pa professor sa kanya siya. Oo, may tinawag. Oo. Ano yun, ano lang natin sa kanya. Professor siya, nagtuturo siya. Yes. Kaya yung mga estudyante niya, Gorgie, maikwento ko lang muna bago natin sa tawagan. Nakatingin sa kanya, tapos nai-inlove sa kanya. Itong aktor na ito, na ikuwento yun, naiilang siya doon sa mga sa mga estudyante niyang minsan isinusulat doon sa examination paper, I love you, sir. May ganon. May ganon. Welcome na po natin ang director po ng pelikulang Graduation Day starring Jerry Gonzalez, si Dante Balboa. Hello, Direct. Good evening. Hello po. Hello, Tito Morley. Hello, Tito Gorgie. Yes. Sa lahat ng mga listeners ng DZRH. Oy, salamat ha. Muna namin. Salamat at sinadya mo rito. Oo. Kasi nag-usap kami kagabi. Ganda-ganda pa naman ang outfit mo. Diba? Nag-usap kami kagabi. 5 minutes na lang yata yun. And kasi late na siya nag-reply. Sabi ko, punta ka dito kasi ang dami natin pag-uusapan. At nagulat ako nang dumating siya. Akala ko may culture and sports ditong gaganapin. Yung culture and sports. Hindi, kasi ganito damit na lang. niya, ang ganda-ganda. Pag-usapan na natin ang pelikulang Graduation Day. Yes. Ang Graduation Day nag-showing last Wednesday. At kwento ito ng isang estudyante, di ho ba? Ayan, okay. So ganito, no? So since marami na rin namang nakapanood, no? So eto kasi yung isang uri ng pelikula na hitting two birds in one stone na tinatawag. So ibig sabihin, doon sa promotion o doon sa mga ikinalat naming mga mga press releases, kwento ito nung estudyante, no? Kaya nga Graduation Day, kwento ito ni Simon de la Cruz. Pero kung tutuusin, ang nakakubli talaga doon ay yung talagang pangunahing kwento, which is kwento ito ng isang ulilang lubos na lola sa bahay ampunan. Yun. Kaya Ginagampanan ni Elizabeth Orobles. Napakahusay. Yes. Kaya yung mga nagkokomento na bakit namatay, yung ganon. Or parang trahedya. Kasi 3 trahedya o 4 na trahedya. Yes, kasi binibigyan natin ng hustisya yung ating objective na kwento nga ito ng isang ulilang lubos na lola. Yung tipong ganon. So, yun kasi yun kumbaga parang graduation, kaya pati yung may symbolism doon ng pera, yung nakita mo, 'di ba, yung may 222. Kasi yung 2 na yun, it symbolizes the 2 definition or meanings of graduation, which is graduation in terms of yung commencement exercises, yung pag nagtatapos ka ng pag-aaral, at yung graduation na finish na yung buhay mo. Graduation. Tapos na graduation. Balikan ko lang. Sa mga reporter naman, graduation na ba? Alam mo na yun. Nagibsungan na. Gorgie, kasi balikan ko lang yung kwento kasi nakuha ko yung kwento niya. Okay. Kasi tayo namamatay. Yes. Nabubuhay, tapos mamamatay. Totoo naman. Sa natin, halimbawa, magbabayad ka, yung pera na ibinayad sa ospital, halimbawa, na ito yung pangbayad sa panganganak mo, ito yung pera. Yes. Itong pera na to, umiikot to, Gorgie. Sa buhay ng sa buhay tao. natin. Kung kanino na pupunta, Yes. hindi natin namamalayan Bumabalik na yung pala pera sa atin. na nanggaling na sa atin, babalik sa pala. atin. At iyon ang napaka-simbolismo ng naturang kwento ng Graduation Day. Yes. Oo. Ako hindi dahil gusto kitang purihin, Direk Dante. Nung umpisa pa lang, 'di ba, tinanong ko agad siya. Nakuha ko kasi siya agad Yung 222, nakuha ko agad siya. Sabi ko, ibang klase. Na totoong may mga trahedya, Gorgie, may violente. Pero kinailangan ng pelikula Ikaw na magtuloy. Yung katotohanan. Kasi napansin mo, Tito Morley, nandun ka nung premiere night, diba? Yung 100 pesos, malutong pa nung ibinayad sa hospital para ilabas nung pinanganak si Simon. Tapos, hindi niya alam, paglipas ng panahon, yung mismong pera na yun, bumalik pala sa kanya. Yung nagbayad siya sa tuition fee niya. Malaki na siya, ha? Oo. Umikot kasi mula dun sa malutong yung pera, dun sa pinakahuli, gula-gulanit na. Pero hindi ko sasabihin ngayon kung saan napunta yung 100. Okay, so umikot, parang halimbawa, tignan natin yung pera dyan sa bulsa nyo, no? Baka yung perang yan mismo, minsan na palang napasayo.
Oo, hindi Tapos mo lang naibayad namamalayan. mo. Oo. Kasi hindi naman tayo Totoo conscious naman. na Totoo tinitingnan naman. natin yung serial number, di ba? Oo. Pero malamang may ganyang nangyari na sa buhay Question ng tao. direct. Paano pumasok sa isip Ayan na may mo? trailer na. Oo. Yeah. Paano pumasok sa isip mo na maging simbolismo ang pera? Ito Ayan. ba ay nagkaroon na ng kaugnayan sa buhay mo? Sabi ko nga po sa inyo, Tito Morley, lagi akong philosophical mag-isip. No? So, dahil siguro philo major din ako sa UP. So, gusto ko sa lahat ng sinusulat ko sa mga pelikula ko, hindi lang yung panloob na objective ang makikita ng tao, which is yung story. Kailangan meron ding panlabas na objective. Ito yung panlabas na objective, ito yung sa tuwing manonood tayo ng pelikula, hinahanapan natin ng uniqueness. So, wala pang nakagawa ng pera na elemento. Yung kumbaga umikot yung pero as far as I know, wala pang nakagawa ng ganun. So, in-incorporate ko yun doon. Kasi kaya napansin nyo, napaka-linear nung kwento. Kasi pag ginawa ko yung flashback, flash forward, flashback, magugulo yung pera, magugulo yung daloy nung pera, 'di ba? At isa rin 'yun sa objective ko, makagawa ng isang pelikula na napaka-linear lang. Kasi challenge din 'yan sa manunulat. Kung napapansin niyo lahat ng napapanood nating pelikula, may flashback sa gitna ng panonood, may flashback, may flash forward. Kasi hindi kinakailangan gamitin 'yun kung hindi naman makakatulong sa pelikula. Kaya 'yun yung dalawang pangunahing panlabas na objective ng Graduation Day. Yun, makagawa ng super linear na narrative na malinis, fluid, payak, pero hindi nahuhulaan ng ending. At nakamit naman po natin yun, di ba, nung premiere night. Doon sa, may portion doon, lahat sabayan talaga sa bandang huli. Nagulat lahat, di ba? Parang hindi nila ina-expect na ganun yung ending. Yung mangyari. Pero direct ang komento, Gorgie, ang komento ng marami nating mga kasamahan, kung bakit medyo inantok sila, ay dahil sa dami daw ng patayan. Hindi. Kasi nalalaliman yata sila. Yes, malalim siya. Nalaliman sila. Mahiwaga kasi diba, paulit-ulit ako, mahiwaga ang buhay ng tao. Kahit sa pelikula, in-incorporate ko 'yun. Mahiwaga. Kung papansinin natin, may 3 kabanata kasi 'yon. Yung una, yung younger version which is 40 minutes, tapos yung si Jeric version na pangalawang kabanata 1 hour, tapos yung 5 minutes nung si Lola na nasa bahay ampunan. Hindi kasi natin sa mga writer, hindi natin pwedeng i-balance na tig 50 minutes yung young version tapos Jeric version kasi ang mangyayari noon magiging twin billing na sila, dapat magkaparehas na sila sa which is yung Aidan hindi naman sa pag-ano ay secondary lang muna, no, parang ini-introduce focus talaga kay Jeric. Kaya yung first portion, napansin mo ang bilis ng pacing. Pagkasabi lang nung nanay na uy, alam mo naman, maselan yung pagbubuntis ko. Yung kasunod na eksena, patay agad. So, kailangan nilang sige, hindi na, kasi kailangan para ma-justify yung gawa. Yung kaya namamatay kasi nga uli lang lubos si Lola. Tandaan natin, kung may nabuhay sa kanila, dun sa nanay, tatay at saka sa kuya, may mag-aalaga sa Lola. So, balik tayo dun sa kwento ito ng isang lola na uli lang lubos at ayaw paniwalaan ng mga kapwa niya matatanda dun sa bahay ampunan. 'Di ba sa ending parang wala na talaga, kwento ko na sa'yo. Ayaw siyang paniwalaan. Which is, pag pumunta ka sa mga bahay ampunan ng matatanda, meron talagang mga ulilang lubos doon. Yung pinagshootingan namin, mga matatanda, talagang mga iniwan na doon, walang kamag-anak. So, hindi ito kwento ni Simon. Kwento ito ni Lola Nelia. Eto pa, ang komento pa rin ng, kasi sa umpukan ng kwentuhan, Gorgie, ay huli na nga akong umalis dahil nakipagtsikahan pa ako dahil day off ko nga Saturday. Ang kwento nila, sana daw, ay parang very depressing para sa mga mahihirap na estudyante, yung kwento. Parang, at the end of the day, sa pagsisikap niya, okay lang ba pag-usapan natin? Yeah. Okay na, kasi nakaisang linggo naman na. At the end of the day, sa pagsisikap niya, maiangat ang yun pamilya. Tapos, yun pa pala. Okay, ganito, no? Ito yung sagot yun dyan. Yun ang nalungkot lang. Apo. Ako kasi actually, bilang nangyayari naman talaga yun nangyayari kasi naman talaga yun. Na parang diba hindi pa tayo makakaahon-ahon sa hirap. Di ba sa aeroplano nga, may pamilya, buong pamilya, sabay-sabay namatay. Yung Indian family, di ba, nung kailan. Ito nga, hindi pa taon ang agwat. At saka may dahilan doon kung bakit ganun. Kasi
even yung pangalan ng karakter, pinag-isipan po yun. Kaya yun Simon de la Cruz, kasi para siyang parallelism kay Jesus Christ. Kasi 'di ba, bukod sa graduation ngayon, period, month, Holy Week din. Holy Week. So, yung Simon, ito yung tumulong kay Jesus Christ nung hirap na siya sa cross. Tapos yung apelyido niyan de la Cruz, Cruz, no? So isa kasi siyang parang, 'di ba si Jesus Christ puro pasakit, paghihirap, tapos namatay. So, kaya yung ending, yung hindi ako pumayag na hindi si Jeric yung gaganap na Christopher. Kasi kahit doon lang, resurrected siya. So, pampalubag loob yan sa audience. So, hindi ako pumayag na ibang artista yung gaganap doon sa Apo sa Tuhod ni Lola Nelia. Kasi kahit ikaw yung audience, kahit alam mong hindi na si Simon yon, pero bilang audience, nare-relieve ka. Ay, at least nabuhay. Siya pa rin yung Direct question ko lang, Gorgie, magtanong lang uli ako. Direct question ko lang, anong ginawa mo kay Elizabeth Oropesa? Bakit natanggal yung pagiging Elizabeth Oropesa niya at mapapanood mo siya bilang isang lola? Hindi siya si Elizabeth Oropesa. Yun ang isang una, sabi ko nga nung premiere night, isang karangalan makatrabaho si Ma'am Elizabeth Oropesa. Nirerespeto, ginagalang. At yun yung isa rin sa mga parang pangarap ko, yung maidirect lahat ng mga haligi ng industriya Pilipino. So, yun talaga pangarap ko. Natupad na kay Ma'am Elizabeth. At hindi siya yun. Ang galing ni Ma'am Elizabeth kasi kahit nung shooting namin, one take lang. Can you imagine that? Tapos, direct, maghana yung mata ko. Kasi, di ba minsan yung day 1, lahat yun puro sa bahay. Yung day 2 sa sementeryo. There was a time na lahat ng kukunan sunod-sunod na eksena, yung umiiyak siya. Kaya magana yung mata niya. At ang sarap, eto nga, ang isang magandang pelikula, mamuhunan ka sa magaling na artista. Totoo. Kasi totoo yan. Di ba, ang pasira sa mga pelikula, extra. Yung extra lang, pero hindi pa magawa ng tama. Kaya may eksena doon, napansin mo, halimbawa, yung DSWD. Pigang-piga na ako doon sa extra, yung mata tumitingin sa camera. Kay Jericho na lang pinokus lahat. Yung tipong ganun, no? Ang sarap kung lahat ng artista mo magagaling. Si Ma'am Elizabeth, no offense meant pero 'di ba syempre medyo malusog pero hindi nakita hindi yun. Hindi nakita yung ano niya, 'di ba? Yung ang nakita mo yung acting niya. At ang isa sa nagpapaganda sa pelikula talaga yung portrayal ng mga artista. Yung magaling na pag-portray ng mga artista. Pero ito lang tanong ko dahil kanina pa kayo nag-uusap tungkol sa tema ng pelikula. Direct, sa tingin mo ba sa panahon ngayon, talagang tayo ramdam na natin yung hirap ng buhay, tapos manonood tayo ng ganito kalungkot na pelikula. Okay lang po ba yun? Worth ba ito para panoorin? Ito ang sinasabi ng iba na, ano ba to? Hirap na sabi ito, papanoorin ko. Okay. Ano ang pwede mong sagot doon? Ang sagot ko dyan, lahat kasi ng genre, welcome. Huwag nating limitahan yung pelikula sa, kunwari, comedy lang. Kung merong hard drama, merong super hard drama. Okay. Meron talagang meron gagawin. Kasi kasi alam niyo Tito Gorgie, pag bilang manunulat, sinusulat mo pa lang yung script, nakikita mo na siya sa screen. Nabi-visualize mo na. At hindi, modesty aside, parang minsan bilang film rin ako sa UP, kabisado ko na yung kung paano magpaiyak. Hindi lang dun sa kundi dun sa kuha, pati dun sa shot. Kasi siguro sa dami nung napanood ko rin ng mga drama, alam ko kung paano yung banatan yung shot na iiyak kahit walang salita, pero paano yung technique para bigla na lang tutululuhan ng audience. Pwede kasing yung iba dinadaan sa music. Syempre pagka-relatable dun sa song na ginagamit, napapaiyak ka na. Pero syempre yung budget constraint din sa paggamit ng isang sikat na music, kaya mapipilitan kang ikaw rin ang mag-compose, di ba? Okay. Pero iba yung katulad ng tanong ni Tito Gorgie, talagang maraming genre. Ako bilang writer-director, seryoso ako. Kapag comedy. Kaya kang napansin nyo, walang halong patawa.
Kasi yun nga yung personally ayaw ko sa mga drama. Yung drama tapos merong comedian na karakter na sumusundot-sundot ng patawa. Ayaw ko yun. Pampalight kasi. Yes, pampalight. Pampagaan, Ako gusto ko makilala ako na paggawa ni Dante yan. Seryosong drama yan, seryosong comedy yan. Tipong Pero ganon. Dante, sineryoso ka din ng mga viewers. Yes. Nalungkot din yung kumbaga Yes. parang yung sa Takilya. Kumusta ang Takilya? Nalungkot din ba sila? Malungkot din ba? Okay, ganito. Mahirap po kasi syempre sa paggawa ng pelikula may mga involved sa production, sa marketing. Ayoko po, wala pong panahon para mag-blame kasi syempre hindi maiiwasan na kapag sinabing mahina ang pelikula, syempre, ang natutumbok niyan yung publicist, marketing. Ayoko po ng ganun. Walang panahon para magturuan kung saan nagkulang, kanino nagkulang. Pero ang maganda, may panahon pa. Katulad kagabi, nung Friday night, sabi ko, sir, magbo-boost ako ng yung boosting kasi ngayon internet na eh. Kasi nung social media. Yes, Tito Gorgie, nung Wednesday, Thursday, Friday, inaraw-araw ko talaga ang punta sa cinema, sa sinihan. Tapos nagtatanong ako kung nag-pop up ba yung, alam mo yung cellphone mo, kung nag-pop up minsan ba doon yung graduation Poster, day. oo. Hindi daw. So yung mga nakapila na siyempre na-encourage ko mga halimbawa 10 sa nakapila na napapanood ko. Talagang paglabas nila, direct, grabe, ang ganda-ganda. Hindi sa pag-aangat ng Maganda sariling naman talaga bangko. eh. Oo, Maganda naman grabe, talaga. sobra akong naluha, naiyak. Kaso ang kasunod na tanong, ba't ang konti natin? Wala po bang nakakaalam nito? So, hindi na po panahon ng sisihan kasi lahat naman nagtutulungan. Ano ba ang nangyari? Di ba Ayun nga dapat, po. ang pagkakaalam ko kasi, dapat showing siya ng 18. 18. So, ano nangyari doon? Ayun din. Kasi, Ako honestly, hindi ko alam pala na showing na siya. Oo, kasi Oo, 25. Hindi ko talaga alam na Oo. showing na pala siya. Yes, Huli napaaga. ko lang nalaman. Opo, napaaga siya ng 1 week, no? okay. Dapat 25, napunta sa 18. Okay. Kaya Okay. yung iba, yun din yung inaakala nila. Pero sabi ko nga, Tito Morley, wala nang panahon para yung magsisihan ng ganun. Katulad ngayon, extended hanggang showing pa naman bukas. At may possibility kasi nagkakaroon na ng word of mouth. Okay. So, alam nyo naman yung kapangyarihan din ng word of mouth kapag naikikwento. Yan ang the best advertising. Oo, yun actually. nga. At Word ako of ay mouth sisiguraduhin ko, Gorgie, napakaganda ng pelikula. Salamat. Maganda ang Maraming pelikula talaga. salamat. Pinag-isipan po talaga Ang yung... magandang pelikula Opo. niya. Kasi Tito Morley, ganito, ang daming reviewer sa Pilipinas no nagmamarunong, hindi naman mga film graduate, hindi naman sa hinahamak natin dapat. Pero yun talaga dapat may alam sa film kasi kurso ang film, Bachelor of Arts in Film and Audiovisual Communication yan sa UP. Tapos ang magre-review hindi nga nakatapos. So hindi niya alam yung sinasabi ko kanina na mga layuning panlabas, panloob ng pelikula. At higit sa lahat, yung konsiderasyon, hindi tayo Hollywood. So hindi natin i-compare sa Hollywood yung pag-a-assess natin sa local films. Hindi yung dahil may nakita ka lang, ay yung plate number ba't pula, nung panahong yun asul. Walang ganun. Wag tayong maging ganun yung maliit na detalye. Meticuloso. Oo, kasi may dalawang uri ng reviewer o manonood. Yung isa, pagpasok niya, pessimistic agad. Naghahanap na agad ng mali. Yes, very good. Banggitin ko na si Goldwyn. Teka muna. Gorgie, nung mag-usap kami nitong si Dante Balboa, agad niyang sinabi sa akin na sumama ang loob niya. Kay? Goldwyn. Linawin natin. Bakit? Ayan. Nagsimula, alam ko kasi na may personal si Goldwyn. Gusto ko siyang makausap, makadaupang palad ng personal at mabigyan ng payo. Kasi doon pa lamang sa 8,000 piso, mali na yung kanyang review. So sinabi niya, nangyari daw ng the whole day yung 8,000 piso. Pero di ba napanood mo, nangyari lang yun ng 1.5 oras. Kaya real time yun. Real time. Di ba yung paliligo doon, kung tutuusin, minadali. Kasi ang paliligo, 10 minutes, pero doon ginawa ko lang 2 minutes. Okay. Yung mga ganun, iniwasan natin para mabore yung audience. So, akala niya, inassess niya yung istorya no na parang nangyari ng the whole day, kaya mali. So, kinorek ko siya doon. Ang nangyari, blinak niya ako. So, siguro, tinandaan niya ako. Sa susunod, sige. Ang question dito, Dante, napanood niya ba?
pinanood niya. Pero eto nga, isa siyang uri ng pessimistic na reviewer. Titignan niya, kikilatisin niya yung mali. At magaling siya mag-bend. Nandun yung kanyang talino, yung ibibend niya yung, kunwari nakita niya, sasabihin niya, puro monologue, nagmo-monologue daw si Mon. Pag pinanood mo, 'di ba, Tito Morley, sabihin mo sa akin, ang graduation speech ang haba. Doon sinortcut ko lang. May monologue doon yung yes, graduation speech. Sinortcut ko lang 2 minutes lang, 2.5 yung introduction. 'Di ba? Sasabihin niya ang haba noon. So, hindi makatwiran, niloloko niya yung reviewer, yung mga followers niya. Pero, kumikita siya sa pananalbahe. Pero yung monologue kasi, Gorgie and Dante, ay isang paraan ng paghahatid sa kung ano ang damdamin ng taong nagsasalita na involved doon. Walang masama sa monologue. Ayan, kasi, Tita Morley, sa'yo naman kasi, yan naintindihan mo, di ba? Yan ang interpretation mo. May interpretation, meron ding gustong iparating sa kanyang project si Direk Dante. Kung ako napanood ko, maaring iba rin yung aking pananaw, maaring iba yung interpretation ko. At tatanggapin natin lahat. Tanggapin natin lahat yun. Naalala ko nga nung every time na pinapanood ko yung pelikula ni Direk Chito Ronyo, na pinag-uusapan ni Direk Chito, hindi siya nakikipag-argue sa akin. Pag sabi ko, Direk kasi ganito. Okay. Yun na yung sagot mo, Direk. Okay. Sabi ko sa kanya, sabi niya, kasi tingin mo yun interpretasyon mo yun interpretasyon mo yun. Sa'yo yun. At kami maaring iba rin ang interpretasyon ng iba. Ang akin lang kasi, Direk, pinasok mo to yung arena na ito. Na iba ang mga pananaw ng tao. Iba-iba ang mga klase ng mga tao. Iba-iba yung kumbaga sa pumasok ka sa isang boxing, sa isang ring ng boxing na maaaring matatamaan ka rin ng suntok. 'Di ba? Tanggapin na natin 'yon. May ganun talaga. Kaya kasi pangalawa mo pa lang yatang pelikulang na at I truly understand Direk Dante kasi napaka-passionate niya sa kanyang project. Kaya siguro ganun na lang yung nararamdaman niya. Bakit hindi ito nag-gets naman? Makasingit, no? Tama naman yung ginagawa alimbawa ni Direk Chito na magsalita ka, no comment siya. Pero ako naman, iba. Alam nyo po ba na yung dun sa mga nakapanood na, ini-encourage ko sila na tumawag, makipag-usap kasi iba pa rin yung mas nabibigyang linaw yung gawa mo kasi sining yan ang pelikula ay may mga sining. Iba namang screening na may talkback after. Diba? At saka mas maganda Dante yung bang hindi laging pumupuri sa iyo. Mas maganda yung iba-iba ang mga pananaw, iba-iba ang mga komento. Doon mo kasi mababalance. Ito sa susunod kong gagawin. Ito sa susunod kong gagawin. Totoo naman, you cannot please everybody. Pero kasi bawat gawa karapatan din ng artist ipaalam kung ano yung mensaheng dala nung gawa niyan. Kasi halimbawa, bigyan kong example, yung Mona Lisa na painting. Hindi na natin alam ano meaning ng smile niya doon. Ba't walang kilay si Mona Lisa? Bakit mukhang babae? Kasi wala na si Leonardo Da Vinci na magpapaliwanag. Pero may kapaliwanagan siya doon. So hinahanap din kasi ng tao, ng audience, yung paliwanag ng artist sa gawa niya. Kaya ako naman, tama ka Tito Gorgie, masigasig ako. Talagang lahat kinakausap ko as much as I can. Kasi katulad niya yung tungkol sa pera, di ba? Nung pag naipaliwanag ko, kaya pala. Kasi medyo may gray area, medyo nalalabuan. Hindi naman sapat na, may symbolism doon na pera. Pero ano nga yung sinisimbolize? So, galing yun sa writer-director kung ano talaga yung nasa isip niya tungkol doon. Pero actually, Direk Dante, hindi naman lahat, halimbawa, picture ito ni Mona Lisa. Binanggit niya na rin kasi si Mona Lisa. Pag may nakakita sa picture ni Mona Lisa, iba-iba ang interpretasyon. Bakit walang kilay? Siguro nag-ahit o binugbog. Ako ang naisip ko si Mona Lisa na artista. Nanay ni Insyang. Kasi ang pananaw ko dyan, Direk, kahit hindi magsalita ang direktor, kahit hindi magsalita ang isang artist, kung makikita ng tao
ang ginawa mong obra maestra, sila na mismo ang magbibigay ng kwento. Yes. Kasi ginawa mo lang yung bilang isang artist, ginawa mo yan. Ayan, inilagay mo, artist ka. Kanya-kanya ng interpretasyon niya. Yes. Sabi nga ni Ofelia Caringal Calvelo, sabi niya kami nga mag-asawa pagkatapos ng panood ng sine, laging magkakaiba ang interpretasyon Yes, namin, apo. sabi niya. Pero sabi ni Vincent Gonzalez, maganda yung story ng pelikula. Bigyan natin ang bagong direktor Salamat. sa walang ganang manood ng sine. Sabi Yeah, ganon. salamat. Oo. At yun na nga, well, ito na, napapag-usapan na rin lang at saka, syempre, nandyan yung iba yung nararamdaman mo sa magkakaiba-ibang mga pananaw sa obra mo, Direk. Ano yung natutunan mo na dito this time? At ano Ayan, yung mga, maganda. ikaw ba tuloy mo pa rin ba yung pagdidirect at paggawa ng pelikula? Opo. May At mga future plans kami. Yes, Opo. based from this experience, ano na yung gusto mo nang i-apply base ito sa mga naranasan mo ngayon at sa mga natatanggap mo mga komento? At bago mo sagutin yung kay Gorgie, yung hahabol ko lang question kasi nag-iisip ako, nabanggit mo na, may ginawa ka na unang pelikula. Anong pelikula? Yung 8,000 Yung 8,000 piso. Yung play, play. Pero hindi sa... Hindi, movie yun. Yung in-invite mo ko. Sana Ginawang movie yung play mismo. May film version. Okay, tuloy. Yun. So, ako, Tito, ang ganda nung tanong mo. Marami, bilang tao, natututo tayo sa mga pagkakamali, pinagtitibay tayo ng mga kritisismo, pero kailangan maging matatag din tayo. Tsaka, at the end of the day, tayo pa rin maninimbang sa sarili natin kung may sapat naman tayong kakayahan, kagalingan. For example, yung balik na naman tayo kay Mona Lisa, tinuturo ko po yun, no? Napakaraming theories of arts. So, yung impression na galing sa audience, ang tawag doon, art as what the art world says it is. Ibig sabihin, pwede rin yung art as an emotion, art as an expression of feelings. Ang dami, hundreds of theories. So, at saka relative naman relative. ang ano ng art So, beauty is in the eye of the beholder. So, direct, basta sa akin lang naman, kasi kaya mong panindigan yung obra mo, ginawa mo. Di tuloy mo na, hayaan mo sa kung hindi nila maintindihan. Darating ang araw, maintindihan din yan. Naalala ko na naman sinabi ni Direk Chito Ronyo, sabi niya sa akin, 10 years from now, maintindihan mo na yan. Sabi niya sa akin. At saka, Gorgie, sabi ko, Direk, ba't yung kuratsa mo? Lagi na lang puro gabi. Ang lungkot-lungkot, ang bigat-bigat, tapos puro gabi pa yung ganun. Sabi niya, ngayon pala yan, pero 10 years from now, maintindihan mo na yan. Sabi lang niya sa akin. Kasi kahit ako di ba in-invite ko yung co-faculty ko doon sa premiere night. Sabi, ang ganda, sobrang ganda, naiyak ako. Pero sabi niya, kasi Philo major din, nababawan ako sa discussion. Kung susundin ko siya, iba na naman, mas lalo akong mapapahamak sa general audience kasi gusto niya ang discussion daw about epistemology, metaphysics. Introductory subject lang ng philosophy. Yun. Pag nilaliman ko, sasabihin naman ng iba, nagpapakalalim, di ba? So, hindi, nasa sayo lang yan. Kung yun ang estilo mo, panindigan mo na, Love Diaz nga, hindi mo nga mabago-bago, 4 na oras, 6 na oras pa rin yung wala kang magagawa. Wala kang magagawa sa kanya at wala siyang pakialam. Panindigan mo dahil obra mo yon. Kung kahit hindi nyo naintindihan, wala na akong magagawa sa inyo. Ganun lang naman yun. Meron pang si Love Diaz, halimbawa, pahinga. Para yung isang pelikula. May break muna. May break pa. May isisingit ako. Kasi may nag-comment, napakaganda lahat. Ang napansin ko lang, parang banal, ginawa daw santo si Simon. Tama? May ganon. Kasi wala daw bahid kasalanan. Kasi po, aaminin ko, may isa sanang eksena doon, 'di ba? Kinapos na siya, todo problema na kumapit siya sa patalim. Na pumatol siya sa bading, bayad. Kasi sa original script talagang yun yung realistic Pero yun lang ang tanging pinakiusap ng producer sa akin. Na wag na. Tanggalin yun, palitan. Di bilang writer, ipapalit ko dito? So yun, yung kaibigan, nagpahiram. Napansin mo yun si Mix. Ako naman, kung banal, ano naman? Yun na. Diba, yun na naman din. Diba, at saka kung ito lang naman ang pwede mo ipakita sa 1 hour and a half na pelikula. Yes, diba? Hindi mo naman kailangan ilahad-lahat. Pero Tita Morley, bago yan. Pero ito muna sabi ko, walang bahid dungis. Kaya nga, dahil bago yan, ituloy na muna natin kasi nga kailangan ipalala natin po sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin.
Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Althea Mariano Panganiban, naglaba ka na ba kasama ang friend mong si Ate Feli Gia na nag-birthday ngayon? Aba, dapat naglalaba kayo. Mommy, laundry day na ba? Nutno ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggalan matitinding mancha. Based on taste, chocolate mud and shibum on cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat na mamanga sa ganda ng iyong ngipin pagka puti-puti tulad ng sa akin. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Annalisa Voras Anza. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, Gorgie. Oy, kanina pa nakaantay si Kokoy Boncan na natutuwa siya sa mga ideya ni Direk Dante Balboa. Matalino naman si pati Dante. si Lynn Figueroa at saka si Tita Becky Villanueva Tizuka, si Ligaya Angki, si Judy Manuel, si Unica Iha ko, si Rina Alcantara Medis, hindi ko napakita, Rina yung bukas na lang, Zon Ramos de la Cruz, si Nora Daiguilayo, si Vincent Gonzales, of course, si Ofelia Carigal Calvelo, Marilu de Guzman, hello sa inyo dyan. Yes, Tita Morley? Siyempre, andyan si Angie Allen, at siyempre pa si Marion Francis Gomez, at huwag natin kalimutan, of course, si Jasper Arvo, si Ella Lengval, at siyempre nandiyan pa rin ang ating kaibigan na si Ivy, si Betria Tioyaw at Day Tioyaw. Uy, kanina, Direk Dante at Gorgie, nag-enjoy talaga ako. Saan? Kasi, ang ganda ng pelikula. Although, hindi ko naman nabuo, medyo 1/4 lang napanood ko. Nagpunta ako sa premiere night ng Pater Noster, Our Father. Pater Noster. Pater Noster. Oo, Pater Noster. Our Father. Oo. Ibig sabihin Our Father. Directed by Aaron Villanueva. Si Aaron Villaflor. At directed ito by Mostas Kotrava. Ayan ang Viva Films. Si Aaron Villaflor ay ang Peter Mesias na gumanap, si Archie Adamos, napakahusay na artista. Malapit na po kaming mag-vlog niyan, panoorin niyo po. At si Kylie Carrigan, si Catherine Mesias na gumanap. Kwento ito ng isang mag-ama Gorgie na may magkaibang pananaw at paraan sa paggawa ng mga kasamaan. Eto, pakinggan natin ang masayang kwentuhan dito, ang masayang biruan at ang aming pinuntahan kanina sa SM Mega Mall 2, Cinema 2. Ayan, solo photo muna. Congrats sa'yo. Ayan, sige. After congratulating everyone on the team, Aaron, isang photo muna, isang solo kasi lahat sila may solo photo na. Ikaw na lang ang wala. Okay, in 3, 2, 1. One more, 3. Ang aking naibigay. Ayan ka na naman. Pero, bago natin ibalik kay Direk Dante. Wait. Ang showing nito, March 25, 2026. Yes, so yung Pater Noster po. Pater Noster po, panorin po yes, natin. Gusto ko rin i-share muna kahapon naman, halos buong araw kami na sa Newport Performing Arts Theater. Last performance na po ng Bagets the Musical. Okay. 3 months. Napanood ba Direk? Nakapunta ka sa Bagets the Musical? Hindi, kasi may kasabay ng time na manonood. Sayang, sana pala sinama kita. Ang ganda, ang saya kahapon dahil nga last performance nila. And of course, ang bida-bida naman doon at talagang pinuntahan ng mga fans ay si Andres Mulak na talagang proud ang proud parents talaga, Aga Mulak at saka si Charlene Gonzalez doon sa performance sa kanila. Ang laki ng in-improve ni Andres Mulak. Pagkatapos ng performance ay nakatsikahan namin sa backstage si Andres Mulak. Ito po ang kwento naman ni Andres pagkatapos ng kanilang pag-perform ng Bagets the Musical.
Wala, grabe, di ko masabi talaga. Parang, kayo na kasi, parang I'm still processing everything right now. Kayo na kasi umiyak na kami as a whole, at the cast, we already crying. So, nag-iiyakan na kayo dito sa backstage? Kahit sa mga eksena namin, umiyak na kami, di namin makadroll. So, yun, parang, it's been a great experience. Something that I would have never created anything for, and I really just hope I get to do it again someday. Malaki ng binago mo. Ano pa ang Iba na yung kwento itsura ni... niya, no? Oo, at Umuwi magaling na lalo siya sumayaw. Oo. Nakasayaw na siya At saka, talaga. Gorgie, At nakakanta. pag ini-interview na siya ngayon, hindi na siya mailap. Oo, hindi. Mabait na bata. Oo, dati kasi Mabait na medyo bata naiilap kasi. siya, medyo... At in-announce na rin nila daan na pagkatapos ng Bagay sa Musical ay gagawin naman nila ang Bongga Kaday, Ni Nora, Daani Batong Bakal Musical Show. Oh. Na ang duda namin ang gaganap naman dahil si Atasha Mulak. Parang Malamang. siya na naman. Oo. Eto muna, Direk Dante, tinatanong ni Dennis Carl Santillan, ano raw ang rating mo kay Jeric Gonzalez as an actor? Maayos ba siyang katrabaho? Personally, sobrang bait. Sabi nyo nga, Mabait naman sobrang talaga, bait. oo. Sobrang galang. Mhm. Kasi, sobrang galang. Tapos, magaan, masarap katrabaho kasi talagang nagtatanong sa director paano ko ba to aatakin. Mhm. Tsaka binigyan ko kasi siya ng task doon sa graduation day. Pinamemorize ko talaga yung opening scene. Hindi biro yung yung valedictory valedictory speech. Tapos yung panalangin niya, yung sa simbahan na tsaka nire-require ko kailangan tutulo ang luha mo, ganito yung sa pansit. Grabe. Ay, nakalungkot ako yung dala-dala niyang pansit, eh. Kailangan tutulo yung luha dun sa pansit. Pag yung sinabi ko, tapos nagtatanong paano po ba gawin niya, paano ko gagawin niya. Tinuturuan ko. Tsaka ang maganda doon, yung alam mong mabuting tao. Ayun. Direk, meron napansin ako kasi mahilig talaga akong magbasa about autism. Mahilig ako dyan eh. Kaya nung makita ko yung artista mo, hindi ko siya kilala eh. Napakahusay niya bilang isang autistic. Direk, sino Si Angeli Sanoy. Si Angeli Sanoy. Napakahusay. Magaling naman talaga yun. Nanalo na yan ng Ever best since. actress. Hindi ko siya kilala eh. Oo, magaling siya yung talaga anak siya. ni sa Sisa, anak ni Eugene. Iisipin mo, autistic talaga siya. Magaling talaga yun. Mga sila na mga kasabayan sila, mga Teres Malvar. Katulad yun, yung character niya doon, iniwasan namin kasi kumbaga, di ba sa Magnifico, merong may ganong karakter. So wala naman nagsabi sa akin na nanggaya. Kasi sabi ko nga, hindi naman pwedeng ariin lang ng Magnifico yung may ganong karakter. Marami naman gumagawa. Kung kinakailangan naman Pero talaga. bago tayo maubusan, showing pa naman. Yes. Direk, Ayan, so sana po bukas showing pa rin. Panoorin nyo po ang graduation day dahil hindi ko po ito kumbaga ipopromote kung ako mismo po sa sarili ko bilang writer-director ay hindi ko po pinuhunanan ng talento sa pagsusulat at pagdidirect. Hindi po ako mahihiyang i-promote ito dahil alam ko po na binigay ko yung husay ko dito. At yung lahat naman po halos ng nakapanood na talagang walang nagsasabi na hindi maganda. Lahat, Direk, ba't mo ako pinaiyak? Direk, grabe, yung twist ng story, hindi ko nahulaan na gano'n. Kasi dun pa lamang po sa mga respond ng mga manonood na gano'n ay isang nakakataba na po ng puso kasi ibig sabihin nakamit mo yung gusto mong makamit, 'di ba, na mapasaya. Kasi yung kasiyahan hindi naman dahil comedy ang pinanood mo eh. Yung kasiyahan dahil nakapanood ka ng isang quality film, tipong ganon. So, showing pa po bukas at according to Sir Benji, may extension siya lalo yata sa Davao, yung mga cinema sa Davao, ganon. So, dito sa Maynila sa papapalabas. Alam mo, kahit ma-extend lang siya sa 1, 2, 3 sinihan, masaya na kami kasi nire-redirect naman namin yung audience eh. Ako matyaga ako, punta kayo sa ganito, punta kayo sa Mega Mall, punta kayo kung saan palabas. Bukas saan palabas? Palabas pa rin sa Mega Mall, sa ano to, yung sa Fisher Mall, Fisher Mall. Quezon City, Malabon. Ang dami pa rin. Pinost ko naman po, Elmer Anisco yung Facebook ko kasi real name ang ginagamit ko sa Facebook. Nandun po, we're still showing in 20 cinemas. Nationwide pa rin po yun. So, sa MOA, ang dami nanonood sa MOA. Okay. Nagtataka nga ako. Ayun pa, kasi nilagay ba naman kami sa directors
Ano to? Mahal doon. Mahal yun. Kaya sabi ko, Oo. ba't naman doon sa SMB Kutan tsaka SM East, nakalagay kami doon, 590 yung ano. Mahal, oo. Ang hirap. So Mahal sana yun. aralin naman din ng mga cinemas po kung saan ilalagay. Nasa Booker yan eh. Oo, mahal Oo. yun. Salamat. Okay. Sabi ni Ofelia Calvero, si Direk Dante, parang stricto siya at may panindigan siya. Sabi ni Ofelia Okay, Calvero. wala na po tayong oras. Para na tayo. May Oy, gusto ko thank pa bang you, sabihin, Direk? Wala naman po. Yan, paulit-ulit naman ako. Very thankful ako kay Sir Bentria, kay Sir Benchi kasi siya yung nagbigay ng katotohanan sa aking pangarap. Kumbaga yung iba pong elemento dun sa pelikula ay parang true story nung bata ako, ganyan, pagsusumikap sa pag-aaral. Kaya a little bit of true story yung film. Sana po panoorin nyo dahil yung producer po namin patuloy sa paggawa ng mga quality films. Oo Kaso nga, po no? sana tangkilikin natin dahil hindi po biro ang mag-produce. Million po ang nagagastos. Ayun na. Maraming salamat Tito Marley, Tito Gorgie. Thank you for inviting me you here. and Salamat po. congratulations. Salamat. Habol po natin ang ating panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas at buong mundo. Sa saliw ng awiting, Panginoon, patawad po ni JB Pascual. makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingayin niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Sana po matigil na rin po ang digmaan sa Middle East. Matapos na po ang problema. Sana po ang nagtatangka po na kahirapan. Sana po, Panginoon, huwag naming maranasan. Iligtas niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi pinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang mayroong reward dyan. Ang magmahal at magrespeto sa magulang. At sa mga kabataang babae naman na nagdadalang tao na may problema, please, huwag niyo ipa-abort, huwag niyo ipalaglag yan. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi pinaanod sa kanal, hindi sinasabit, hindi itinatapon, hindi ipinagbibili at hindi iniiwan kung saan-saan. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula at salamat Direk Dante Balboa. Thank you so Salamat much, po. Direk. Thank you. Sana sa ulitin. Sure. Para sa DCRH, Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babu! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat